Nakalolipin ng unan sa kanyang bahay ni Tio Danilo para uwi na sa lungsod ng Pasay. Bukas na lang pagdating ng Maynila, mga alas 7 ng umaga, 24 hours na. Ito rin si Mama magnususupiyan ng ngipin. Ito si Tio Danilo at saka si Tita Pura nagigising na para magulunasal na. Ito darating si Ate Grace galing minsan ng kalananay Telma sa kanyang bahay, kapatid yung nanay ko. Ito na lang darating kasi nagigising kasi nakasuot na ng jacket ng kulay puti. Nagawa ng sigbag na nalipit kasi ng cellphone at saka AirPods. Pati ang phone line kay Ate Grace. Tapos naingatan ang mga gagamitan. I-check natin bago alis papunta ng Cebu Port. Nakasakay ng ferry or barko. Alas 9 na umaga, aalis na ako ng departure ng barko. Baka alis kasi alas 5 na umaga. Ito na handa natin yung pasalubong para kay ate pati si Kuya Russell para pauwi natin bukas ng umaga, September 28. Oras na kumalam kay Tia Pualcia at Tio Danilo. Maraming salamat. Maraming salamat Tio Danilo. Halika dito ba? Dito sa tabi o. Bye-bye. Hanggang sa muli. Ito si Kuya Ran, nagpaalam siya kasi nagtrabaho sa Compostela. Abis ba ba? Ito na kasakay minsan ni Kuya Ken, nakahaba na sakay namin patungong port ng Cebu. Ito nakakapansin ang pagsikat ng araw na nakikita ko na doon sa amin sa may bahay. Ito nagpaalam kay Mama Telma. Telma oh, tagal sa muli po. Nagtitelma na naman si Jericho. Ito na lang dalan ng empanada ni Kuya Ken. Baging bumbero siya si Kuya Ken na sa kanya maging masunugan. Oras na napahanda sila ng sasakay ng kotse. At dalhin natin ang sasakay ng mga maleta at saka bag, pati dala ng pasalubong. Ito na lang ang parang misa sa Beatrice Durano High School, pati ang tatlong bahay namin nagpaalam na. Ito na bahay ka Don Carlos sa kanyang fiesta, pati ang bahay namin sa kanyang dalang. Ito na lang paalam para huling araw pa sa pagbigyan sa isa't isa, para huling pagsandali. Tay! Tagal salamat po! Bye. Thank you! Tagal salamat! Bye-bye! Iwan ka na. Dili. Ito na nung nakaraan vlog sa may Johnny sa tsaka Jollibee sa Danau City. Ito na vlog nung nakaraan. Ito ang huling araw. Ito yung simbahan ng Santo Tomas de Villanueva. Ito na sa gawa ng Carranza Festival. Tuwa ng kapistahan sa ating buong bayan ng Danau City. Ito noong September 8 sa kanyang unang pakakataon na sa gawa ng pagmisa. Ito na signage mismo sa Sidlak, Danau. Ito yung first time ng September 8 madaling araw galing sa mga buhay ni Mama sa Danau City. Ito na pala dala ni Kuya kahit ng puso or kanin. Ito na napadala para hindi nagugutumin. Pati ang munisipyo ng Compostela, ito yung trabaho ni Kuya Ryan. So far nakakakwento muna. Ito yung panglima sa kanyang lalawigan mula Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna at Cebu. Mahalaga kasi ng tanda nakakasakay ng field trip, nakasakay ng bus, kotse at saka van. Expect podcast para kay Kuya Jimmy na sa kanyang van. Kada nakabiyahe pa mula Bulacan sa Central Luzon sa pagpano ni Kuya Lito after 2 years. Habang nakabuhay natin nakakabiyahe. Nakabarating sa Pier 4 sa Tondo, Maynila, bukas pa lang mga 7 o'clock na umaga. Nakakasakay ng Tugo. MV Tugo Maligaya, ito yung sakay ng barko or ship. Nadadaan noong 2015, hindi na pupunta sa Cebu noong nakaraan taon. Kaso pa noong Q2 pa. Ito na huling story after kay Nanay Sara sa kanyang huling pakakataon sa mga Cebuano or sa mga Danau City. Ito na pang huling pakakataon nakasakay ng barko at saka aeroplano ng Cebu Pacific. Ito na lang kita rin sa mga kita sa pinansin yung magandang danawin sa Naktan Channel. Ito na lang magsikat ng araw, sobrang na mainiwanag. Ito yung oras mga alas 6 na. Kapansin-pansin gusto lang magsisira or devastation sa Cebu International Convention Center noong nakakapaksik ng bagyong Odette noong 2021. Kasi malakas ang ulan pati malakas ng hangin doon sa may Visayas. Doon sa may Waterford Hotel sa Cebu, ang layo yun. Dito sa kami sa Cebu Port, nagaya sa mga maleta sa mga backpack mapatungo sa sumakay ng Go Travel bago umalis sa Maynila. Bawal kasi nananala ng Grisha kasi nananbalaki ng bit-bit. Kasi nga, ang dami nang bibilihin, may iwan nila kay Kuya Ken Ken. Ito nga pa alam si Kuya Ken mag-iiwan ng Gaisa. Dito. Magang salamat! Kita tayo ulit! Thank you! Tanda noong September 7, nagpaalam sila Kuya Russell pati yung ate ko. Sa September 28, nakababalik na ako sa bahay sa Malibay, Pasay City, sa may P. Santos. Tapos September 30, nakabalik ako sa eskwela sa Pasay North, pahanggaran ulit. Kaso nga lang may special exam kami sa 30 at October 1. Kasi nga bago sa September 21, hindi na nag-aaral. Kasi nagbiyahe sa Danau City. Dito sa Cebu Port, kaso nga lang 2 hours bago mag alas 9 na umaga. Dito sa departure area, departure mula Maynila, Tagalete at Bohol.
Nag-aaral sila mula Bohol at Eastern Visayas. At pinakamalayo sa Maynila. Check pa na mga inspection ng mga kainang dogs na kung saan gano'n mag-amoy para mga inspection. At nangingaya. Maraming salamat sa mga nasagawa ng kainang dogs sa nasagawa ng titimbang. Tungo na naman tayo sa may waiting section. Oras pa na di pala 7:04, 2 oras bago ang alas 9 ng umaga. I-check natin mga titimbang ng mga bagad tsaka maleta bago alas patungong Maynila. Airport pala sa pagbaba sa Tondo. Dito sa may departure area, sasagawa na sa bagay ng barko. Ito dati sasakay sa Manila Terminal 4 at ngayon nga nasa AirAsia na. Kaya sakay-sakay sa Manila Terminal 2 kasi nasakay ng Philippine Airlines sa Cebu Pacific patungong Cebu. Kaya paano lang sasakay ng barko. Lahat ng mga pumila, ang dami ng mga tao, mga alas 7:30 pala. Nag-aalas ang mga backpack na kasi batungo ng Maynila. At ito yung huli, yung MV Tugo Maligaya. Ito yung malaki yung barko tulad ng Titanic noong 1997 nanonood kasi. Almost 26 years na nakanood ko yun. Nangyari na lubog noong 1912. Ito pala for the first time na nasasakay ng barko, for the first time na nasasakyan. Tulad na kanta lang doon, iisang bangka tayo. Ito ang ganda ng tulad mismo sa Gamay Mall. Ito sa kuha ng mga room lobbies. Ang gaganda nito sa mga mismong Gaya Mall. Kaya nabilin pa sulubong, mga stuffed toys, sa mga attire at marami bang iba sa dito sa aming barko. At meron sa mga kapasilidad or mga facilities. Dito sa may higaan or bedroom. Ito ang masarap ng tulog sa barko. Ito ang bago yung tulog. Dito sa may bed facility or gagamitan sa mga tulugan. Basta, huwag kang mapuyat. Yun lang. At ano na kain kasi ng fried chicken. Nakakadaw na malis na sakay ng barko. At ano makakasakay ng gaya ng To Go Travel, Fast Cut at mga ibang sa mga barko or ferry service or ship. At ano na bilang mga keychain gaya ng Republika ng Pilipinas or Filipino made. At ano ang ganda ng view barko sa hindi nag-aandar ng barko. Ito mamaya ng alas 9. At ano maganda na sa tanawin dito sa may Cebu. At ano ang gamitin for emergency na gaya ng light vest ng kulay orange. Ito ang sakalim lang ng nagsuot para hindi na nalulubog ng barko or ship. At ano ang nagawa ng emergency exit plan or escape route. At pinakawala yung starting station abang yung ikalawang bahagi na sasakay ng barko. Ito na yung part 1 na sasakay ng barko. Ito yung nakasuot ng light vest para lubog ng baha pagkasakali pang emergency. Ito susundin naman na yung emergency plan para lang magiging fire exit at lubog ng baha. Tapos na nagawa ng starting station para hindi malulobad. Dito sa may designated smoking area o maninigarilyo. Pinagbawal kasi ang mga maninigarilyo or cigarettes. Dahil sa mga dulot ng cancer at mga uri ng sakit. Dahil sa mga pangalan ng kalusugan. Sabi ng government warning, cigarette smoking is dangerous for the health. Ito yung barko ng Kalkalyon. Na ito yung experience sa mga sagawa ng barko. Kaya sa mga sakay ng ferry, gaya ng To Go Travel, Fast Cut at mga ibabang sa mga barko or ferry services. Ito na nagkikita na sa mga view ng Cebu Cordoba Link. Ito for the first time na nakikita na sa may barko. Ito yung for the first time nakakita niya. First time na sa may bandagat at sa may Himpapawid. Nakita ko noong September 7 na sakay ng aeroplano ng Cebu Pacific. At yun na patingin sa may SM City Seaside. Ito ang kapapansin yung SM City Seaside Arena. Ito sa gawa ng bid ng host ng FIBA Basketball World Cup 2019 kaso nga lang nakatalo yun sa bid. Ito na host na kahawak ng China noong last year yun sa basketball competition sa bansa. 2023 na-host ng Pilipinas kasama ng Japan at Indonesia last year sa larangan ng basketball competition dito sa ating mundo. Pati sa PBA, ito yung video okay sa halagang 5 pesos na kahulog ngayon na pumili ng mga kanta para pagpilian sa mga kanta para mga karaoke. Dito sa may bedroom na lang dito sa may darampasigan sa may karagatan para nakita ng view. Punta kami sa may klinika kaso nga lang the doctor is out. Wala kasi yung doctor kasi sarado. Eto pa sa mga salons. Pero sa mga kulay ng pagbuhok at mga paggupit ng buhok para sa mga babae or sa mga pedicure. Dito sa may Islands Festival sa mga hapagkainan. Take out only na lang kaso nga lang mga dami na tao sa mga kainan dito sa may restaurant. Doon sa ating barko ng Islands Festival. Dito sa may bedroom sa may barko, saan lang kumain ng kaldereta. Kasi masarap yun. Ito na lang kumain ng brownie. Sobrang matamis na niya ate. Ito masagawa ng pasilita ng balikuran para hindi na mabaho para fresh yun. Dito sa may male and female shower. Dito sa may comfort room o magsi-CR para magtatae o pag-iihi sa may bowl.
Dito sa may Festival Island, sasagawa ng karaoke challenge. Kasi nga lang, hindi ka sasali sa main mama para hindi na lang marunong ng karaoke. Dito sa may charging station, 5 pesos for 10 minutes para hindi malalaban ng charger at saka power bank. Ito nga lang, ang power bank kasi ng lobat pa rin, pati kasama ng cellphone. Ang ganda ng mga tanawin ng view dito sa Masbate. Ito yung unang makakataon sa kanyang view sa ating sa lalawigan, sa may karagatan, sa may barko. Ito na ang unang pagkapansin nyo, yung unang barko ng kulay dilaw. Ito ang unang experience dito sa may dagat. Ito ang pangalawa, yung Romblon. Ito ay kalawang beses ang kita ng view dito sa may salkay ng barko. Ito ang kita sa may lubog na araw or sunset na kita for the first time na naka-view namin. Ito ang katulad sa SM Movasia. Ito na may isda na nakasakay ng bangka. At magkapansin natin sa kalangitan, ito yung ulap at saka nalulubog na araw. Ito ang ganda din sa may bedroom. Binagbabawal kasi nalabas from 6 p.m. to 5 a.m. curfew. Ito ang sa kakain ng kapunan sila Ate Miguel. Pati rin si Mama. Ito ang kain ng toge at saka chicken curry. Ito ang kasama ng lechon paksiw. Habang na nakakita ko kasi nakamatulog na. Ito na na-experience ako na sakay ng barko. Kasi nababalik bukas mga alas 7 ng umaga dito sa aming lungsod ng Maynila. Tapos nababalik sa ating bahay sa lungsod ng Pasay. Ito na nagtulog. Good night! Maaga gumising nakaka-charge ng cellphone at saka power bank para full charge na para hindi na nalobad habang nagbabiyahe. Dito sa may restaurant ay sa gawa ng pagkainan mula tanghalian hapunan itong kahapon. At nakasama ng video okay. Malapit na ako ng 2 oras baka babalik ng Maynila 5:05 ng umaga pala. Ito kasamang karaoke. Nakabukas na ng tindahan ng mabili ng stuffed toys ang mga mugs at mga iba pang mga merchandise. Pero sa mga kasama ng Watsons at saka snack bar. Almost 3 hours, magaling ako sa Cebu mga habang ng biyahe mula alas 9 ng umaga kahapon. Pagdating ng 7 a.m., 22 hours habang ng biyahe, ito na transition ng damit. Ito na ng bihis na ayaw din na ng suot ng Milwaukee box. Ito na sa mga pasero magigising na tapos magigilipik na mga gamit bago bubaba sa may Maynila. Ito na napapansin dito sa may labas ng barko, ito na pagsikat ng araw. Ito na nakita na view kasama may ulap. Ito na lang masarap na ating masigla sa tumagang kay ganda. Kahapon na nulubog na araw sa pagsapit ng gabi. Bili lang kasi yung 1 piso for paper cup tapos magkasama ng stick ng tiba na ng gatas. So parang nag-aalmusan na agad. Almost 22 hours na biyahe mula Cebu hanggang babalik ng Maynila. Almost 22 oras na biyahe nagsakay ng barko ng Tugo Travel. Sabi na anunsyo na ng Tugo Travel ipag-surrender ng mga bedsheet o kumot para ibalik kay person ng ticket. E tinatao kasi nang sumakay ng bangka. Saludo natin sa mga mangingisdang Pilipino or fishermen habang buhay na sa ating mangingisdang Pinoy. Ang sarap na ako natutulog kanina hindi ako nagpupuyat habang ng biyahe. Nakakapikit ng mata at gagamitin ng handkerchief ng kulay white para pikit ng mata. Eto na lang parating kami sa may Maynila. Nakita na lang pansin nyo na sa kanyang gusali na sa Makati. Malapit na ang pauwi dito sa amin sa lungsod ng Pasay para sa na babalik dito sa amin. Almost 3 weeks ako nang bumabiyahe patungong Cebu kasama ng bakasyon or family reunion. At pag umabes, nakasayos na ako ng buhok ng gamit ng suklay. Kaso nga lang ang bahaba na. Kasi nung buhok ako bukas, balik ako sa school sa September 3rd. Pati si Mama, pati si Ate Grace always nahanda na, bagayayos na. Check mo ako mabuti, baka kasi maiwan. Double check muna sa mga gagamitan, cellphones at mga ibang ibaba. Bago bumaba ng barko ng Tugo Travel. Pati ang backpack namin, so far, double check muna. Pati yung mga gabot ng vitamin C. Pag gagamitan si Ate Grace at iba pa mga pasulubong, always ready na para hindi na maiwan. At pag bumaba, sumakay ng sobrero tapos sa salusod ng bago yung mahiwagang salamin. At tapos bababa ng Pier 4 na sa Tondo. At dito sa Maynila ng Pier 4 sa Tondo, Maynila. Almost 22 hours na kabiyahe mula Cebu, mula alas 9 ng umaga, pagkatapos ng kinabukasan ng 7. So dami na mga tao dito sa may habang na nalabasan, hihintayin na natin habang na pumila, sobrang puno. Eto sa wakas na bumaba na kasi ng barko ng Tugo Travel. MV Tugo Maligaya kasi nakalito na nasasakay natin mula Cebu hanggang babalik sa Maynila, almost 22 hours. At masarap sa makiramdam, hindi na ako matakot, sobrang nakahilo during the hour ng kabiyahe. Dito sa may Northport sa Pier 4 Tondo, Manila, hindi na nakabidyoan kasi nakamodala ng bibid na namin. At habang pasero, hindi namin pa uwi, walang bigyan ng sasakyan. Eto parating si Kuya Jimmy na sakay ng van. Pero si Kuya Jimmy lang kasi nagtrabaho kasi sa junk shop sa Caloocan. Eto kasakay namin patungong Pasay pa uwi. Eto kasi noong 2022 nakasakay lang kasi patungong Maynila, Bulacan. Eto naka-block lang si last year. Ilan na mga saan yung mga maleta, bag at not bag.
Isa ko na lang pauwi, balik sa Manibay, Pasay City. After 3 weeks ako nang babiyahin balik doon Cebu. 3 weeks and 20 days sa babiyahin ng Cebu. Isagawa na ating sa buhay natin noong magkipagsalaparan galing sa Danau City. Ito na napansin ng Luneta par noong Independence Day at saka field trip. Tanda na aking ang karaan nakakasagawa ng exam 30 and October 1. Kasi na biyahe kasi mag-excuse letter ng office ng ating mga guro. Babalik ako ng eskwela kasi sa September 30 after nakabiyahe sa Cebu. Nakapansin ang kaparada jeep pati ang tao sa gawa ng Grilled Chai sa Manila Bay sa may Dolomite Beach. Ito ang view ko for the first day habang nakababiyahe. Noong nadaan si Mama noong Marso pa nakasagawa ng Dolomite Beach. Parang may sasama yung Boracay sa may pantropiko. Oops, biro lang po. Ito yung kakasagawa na ng Marco ng Maynila. Patungong boundary ng Pasay, doon pala kasi pagbabalik ng Malibay dito sa ating tahanan. Ito kasama ng kasagatas ng tulay sa may Heritage Hotel sa may EDSA pati sa SM Motivation Arena. Ito yung ang ganda ng view. After 1 day sa biyahe ng Cebu, patungong Maynila, sakay ng Tugol Travel, sakay ng Marco. Dito sa may Epifanio de los Santos Avenue or EDSA. Sobrang nabalik si Kuya Jimmy na sa Caloocan pagkasagawa ng junk shop. Salamat po si Kuya Jimmy sa pahatid natin sa sakayan. At malapit na po dito sa aming tahanan. Sobrang wakas dito na nababalik after 3 weeks. At dito sa aming munting tahanan, makalipas ang 3 linggo hanggang sa pag-uwi. Daos po sa pasalamat sa inyong pagtitiwala ko. Please like and subscribe.